Magandang umaga po sa Lord. God is good all the time. Praise the Lord. So, ngayon po, ang buong mundo ay nagse-celebrate ng tinatawag pong, maraming nagsabi Easter, no? Easter Sunday. Pero you don't find the word Easter sa mga English Bibles natin. It's never found sa Biblia. Wala. So the word Easter, mga minamahal, actually, celebration po yan ng rebirth ng isang goddess sa Mesopotamia. Doon sa Mesopotamian plain, di ba? Yun yung mga civilizations in the ancient times. And isa sa mga outstanding nga po doon sa mga ancient civilization was the Mesopotamian civilization by the Tigris and Euphrates, no? Hindi ko i-discussion sa Indus Valley. Then, meron isang goddess doon na naglanding mula sa celestial, sa langit, in form of a giant egg. May malaking itlog na lumanding doon sa Mesopotamian Valley. Laking itlog. Kaya magtataka po kayo, yung iba nagsa-celebrate ng Easter, bakit suddenly may Easter eggs? Di ba? Wala namang egg sa Bible, di ba? Meron ba? Wala, di ba? Pero paano nagkaroon ng Easter egg? In fact, may mga nagpa-party ngayon, sinasabi pong the hunt for Easter eggs. At lalabas din yung mga sinasabing Easter Bunny. Dahil nagulat po yung mga taga Mesopotamia na ang dami nakapaligid na mga rabbits doon sa higanting itlog na yon. Yun. Sino laman? Ang pangalan po ng babaeng laman ay walang iba kasi meron pinatay na isang witch na ang pangalan ay Semiramis. Natatandaan pa po ba niyo si Semiramis? Okay, asawa ni Cush na nanay ni Nimrod sa Bible. Si Cush at si Nimrod nabanggit, tama po ba? Si Cush at saka si Nimrod yung mga architect ng Tower of Babel. Yan na, para lang konting karagdagang trivia lang, mga minamahal. Tower of Babel na binabaan po ng Elohim o ng Diyos dahil sabi, pag hindi natin pinigil itong mga taong ito, hindi talaga sila ma-stop sa gusto nilang anumang isipin nila gagawin nila. So babaan natin para hindi matuloy yung kanilang planong yun. And you know, it's in Genesis chapter 11. So matagal na pala yung Easter. Walang kinalaman sa New Testament. Ang layo naman po kaya noon. Wala pa si Abraham. Well, maybe tao na si Father Abraham, pero the days nila, that was just right after the flood. 100 years. 100 years. Well, I'm quoting it from this book, mga minamahal, no? 100 years later, after the flood, mga minamahal, yun na nga nangyari. Pero minsan magtataka ka, paano kaya na-populate yung mundo sa loob ng 100 years? Well, I don't want to start something here, pero it's just something na ilan lang yung lumabas, 8, tapos sa loob ng 100 taon, populated na yung buong mundo. Aba, ilang beses kaya mga anak ng babae na. And it will take a while. Tama po ba? Well, I'm basing it from the Bible. So kung may problema man dun sa dun sa tinatawag kong chronology, hindi ko na problema yon. Kaya lang, it's a big question mark. Paano na-populate ang buong mundo 100 years later? Dahil ang pumatay pa mismo kay Cush ay si Shem. Yun. Sino po si Shem? Anak ni Noah. Sino yung kapatid niya? Si Japheth, yung ama ng mga puti, ng mga Caucasian, no? Ng mga Europeans, ng mga puti-puti. Okay? Sino naman yung ama ng mga itiman? Nasobrahan yata sa oven yun, ano? Si Ham. Tapos si Shem, yung mga Semites. Yun na nga po. At si Shem po, yung pumatay kay Cush. Pero ayoko nang guluhin yung isip ko paano na populate ang buong mundo sa loob ng 100 years. Dahil ang sabi ng Genesis 11:1, o si Sister Dale ngayon, yung mami yan nandun sa computer, sinabi na napuno na yung mundo ulit. Oh. Tignan nyo nga ho. Now the whole earth pa talaga ha, the whole earth had one language and one speech. So, at any rate,
never mind the chronology, mga minamahal, yung discrepancy sa chronology. Baka naman sometimes, inaantok na yung nagsusulat. Hindi naman si Moses yung nagsulat nun. Sabi lang nila si Moses, mga minamahal. Okay, so anong nangyari, mga minamahal? Napatay si Cush, tinuloy ni Nimrod. Si Nimrod, inasawa yung mama niya. Pwede pala yun. Pwede. Nasawa niya yung mama niya dahil ang sabi ni Semiramis, nag-reincarnate si Cush sa pagkatao ng anak niya. The son becomes the father becomes the son. So nag-asawa sila, nag-mate. Nagkaanak na naman. Grabe. So nagkaanak okay lang ba? Sandali lang to, 5 minutes lang po. Para mayroon kayong idea sa Easter celebration. So nagkaanak ulit si Semiramis at saka si Nimrod, ng pangalan naman ay Tammuz. Mga minamahal. So yun yung generation. Cush, Nimrod, Tammuz. Isang babae lang. Grabe na witch yan, ano? At alam niyo po noon, hindi ko alam kung ano ang secret ng mga kababaihan noon dahil kahit 60, 70, 80, 90, looking 30 pa rin sila. Di wow. Dapat malaman natin yun kung ano yun, ano? Di ba? Totoo hindi. Ilang taon si Abraham umalis? 75 years old. Konti lang yung tanda ni Father Abraham kay Mami Sarah. Tama po ba? Konti lang yung edad na difference ni Abraham kay Sarah. 75. By almost 80, nagpunta sila ng Egypt, sa Canaan. 2 hari ang na-inlove doon sa kanyang senior citizen na Mrs. Isang king sa Canaan at saka isang king sa Egypt. Na-inlove kay Princess Sarah. Biruin po ninyo yun. 70 years old na yung babae, pero ang itsura parang kakagaling lang sa 20, papunta ng 30. Yan ang pag-aralan natin. Anong kinakain kaya o ano kayang pinangahaplas nitong si Sarah na to? Bakit ganun ka beautiful, mga minamahal? Okay? So at any rate, namatay po si Semiramis dahil yun na nga, nag-alsa yung mga to cut the long story short, yung mga worshipper ni Semiramis, pinakilala niya yung sarili niya na incarnation ni Ishtar, isang goddess doon sa langit. Sabi nila namatay na si Semiramis, yung mother of Babylon. Yan ang tinatawag pong mother of Babylon. Sa celestial, siya ang tawag sa kanya ay Ishtar. So sa baba, siya si Semiramis. Nung namatay, bumaba ulit si Ishtar. Dala ng higanting itlog. Ayun. So nabuhay ulit. Welcome back, Ishtar. So malayo ba ang word na Ishtar sa Easter? Dahil another name ni Ishtar ay Astarte. Okay. Kastila, Estrella. Tagalog, Bituin. Grabe no? So wala tayo, ewan ko ba, bakit ang mga Christians biglang kinagat Easter? Walang Easter sa Bible. Resurrection, first day, the Lord's Day, ang tawag po dyan. Kaya Happy Lord's Day sa bawat isa. I think that's the right greeting. Masayang masaya, bonggang-bongga na araw ni Lord Jesus Christ sa bawat isa. Kasi yan po yung first day of the week, the Prince of Peace ay biglang lumabas doon sa kulungan ng kamatayan, at nagtagumpay. Amen po. Jesus Christ has overcome. Amen? Okay, nandiyan pa po ba kayo? So bago po tayo dumami, message, manalangin po muna tayo. Let's all pray. We bless you, Father, most of all. Binabati po namin ang buong kalangitan, Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit. Congratulations, Lord. You have triumphed. You have triumphed. You have triumphed. You have triumphed over sin doon sa cross. Yes, over sin. Over all principalities doon sa cross. At nung kayo po ay nilagay sa Sheol, sa grave, sa Hades, hindi lang po sin, but Satan and the power of death itself. Death and hell, hell and death, tinapos na ninyo, Lord Jesus Christ. So whenever we speak the name Jesus, we are also declaring complete victory. Maraming salamat. Jesus spells victory, complete,
total victory over sin, over death, over curses, over Satan, over darkness, over hell, over sicknesses, over diseases, over problems, over troubles. Jesus Christ has triumphed. Blessed be the name of the Lord. Panginoon, ngayong umaga, I pray na mayamang-mayaman kung gaano kalakas yung glory na lumabas doon sa tomb, ganun din po katindi ang anointing ng Espiritu Santong bumaba sa aming lahat. As we receive Jesus Christ, the risen Lord, new life, new beginning, Panginoon, ay marireceive din ng bawat isa, Panginoon, ang risen life, a resurrected life, a triumphant life, a glorious one, Panginoon. Hindi na po bound, O God, sa mga limitations at sa mga confines ng hell and death and sin. And Father, as we receive your word, kayo lang po ang ma-exalt, kayo lang po ang mag-glorify. We love you, we love your word. You and your word are one and the same. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord David. Okay. Actually, may reading, may special reading lang po. Let's say, mga 5 to 10 minutes reading lang ako, no? And then, hindi yun ang topic, but I was just led by the Spirit na i-read ito. Led to read this, mga minamahal, na tayo po ay talagang nasa perilous times. Yun, amen po ba? Perilous times. 2 Timothy chapter 3 verse 1. This is not the topic, but this is just a reading, mga minamahal, only to serve as a reminder sa ating lahat na nasa last days na po tayo. My God, nasa last of the last days na po tayo. Last of the last days. Hindi po beginning of the last days. Nasa closing age na po tayo ng last days. Patapos na po, mga minamahal. Patapos na po. Ibig sabihin, ilang sinulid na lang ang hindi napapatid. And okay na, bukas na. Di ba may ribbon cutting? Natatandaan po ninyo pag may opening, may ribbon cutting. And kapiranggot na lang po ng mga thread ang hindi na puputol ng gunting ni Lord Jesus Christ. The moment po na makon yun, okay na. Bye-bye, troubled earth. Amen. Pero this know also that in the last days, perilous time shall come. Mapanganib, peligrosong panahon. Alamin ninyo mga kapatid, mga palangga, mga igsuon, no? Na kanang sa last days, ganito ang mangyari. Peligroso ang mga araw. Nga naman, yan ang question mark. Ay kay dako na gid kayo itong mga bagyo, super kusog, malalakas na po talaga, super typhoon, the big one, mega earthquake, abnormality. Alam niyo ba ngayong buwan ng, well, started in March 25 and the whole month of April ay month po ng celestial activity. Okay, on the 25th, last 25th, that will be like Monday. And last Monday, nagkaroon po ng full moon, and it's not just a regular, ordinary full moon. It was like malaki yung buwan. Sino nakakita na malaki yung buwan last Sunday and Monday? Malaki, no? But on the 25th, nagkaroon po ng lunar eclipse. Hindi ko alam kung nakita ng buong mundo, but some parts, pwede naman i-check na there was an unusual total lunar eclipse na nangyari. And after nung lunar eclipse, sa April 8, this coming April 8, ay matutunghayan naman ng buong mundo ang isang kakaibang klaseng solar eclipse. Wow, okay? So, ano ba ito nangyayari sa Earth? Lagi na lang naiipit. Actually, mga minamahal, hindi nag-aaway yung sun at saka yung moon. Kaya lang yung Earth laging naiipit sa gitna nila. Ano ho? Ayun. So, may solar eclipse na mangyayari on the 8th. But hindi lamang po eclipses. Meron din pong mga alignment of the planets na mangyayari. Kung saan meron pong may mga retrograde at meron din, ibig sabihin retrograde, yung planeta, imbis na tumakbo pa sulong, umaatras at meron naman din pong bumo-forward, meron buma-backward. Sinong gumagawa kaya nun? Ano? Piruin mo, may aatras na planeta tapos may magpo-forward only to compress, mga minamahal. So magkakaroon ng conjunction ng Jupiter at saka Uranus sa isang square, and then lahat ng mga halos, I think
how many planets yun magsasama-sama ngayong buong buwan ng April habang nagso-solar eclipse. Okay? So, positive yan. It's a very powerful phenomenon in the heavens. Parang Job, no? Tinawag ba yung mga angels, principalities na stars sa Bible? Yes, di ba? Anong tawag sa mga angels, sa mga high-ranking na parang mga demigods? Are they not called in the Holy Scriptures the morning stars? Si Lord Jesus, kung tingnan nyo sa Revelation, ay bright and morning star. Si Lucifer ay tinawag din pong morning star or day star. Baka naman masabi na, kaya nga si Jesus at saka si Lucifer, isa lang yan. Hindi po, mga minamahal. Isa lang yung totoong Jesus. Though marami na po ngayon ang nagiging Jesus kuno. Alam niyo ba yon? Marami ng Jesus ngayon, hindi niyo ba alam? Meron nahuli din, na bangag sa pinagbabawal na gamot. Di ba? Na ang sabi niya, ako si Jesus Christ. Pag-aari ko ang mga kaluluwa ninyo. Okay, kala ko, dumami na, nag-duplicate na. Marami ng Xerox copy, mga minamahal. So, huwag kayo maniniwala sa mga peking Jesus. Isa lang po yung totoong Jesus. And Jesus Christ is, hindi po pwedeng siya maging si Lucifer. Si Lucifer was a day star. Si Jesus Christ ay the bright morning star. Actually, the word star, di ba, star. Pero actually, si Jesus Christ is not just an ordinary star. Nung sinabi pong morning star, ang original po talaga noon ay si Yesu Cristo yung araw. Confirming yung Psalms na the Lord is a sun. I'm not saying the sun is the Lord. Baka naman baliktarin natin ang basa, no? The Lord is a sun. Para makita nila, ayan, on the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. There you have it. Okay? The Lord God is a sun. Araw siya. Kaya nga nung transfiguration, tumindi yung ningning ni Yesu Cristo, di ba? Napansin niyo yung damit ni Lord Jesus ay damit pa lang yun, ha? Naging parang mistulang araw dun sa Matthew chapter 17 when he was transfigured. Then hindi lang po yan Psalms 84. Sa Malakay, sinabi din po na, and I will cause the sun of righteousness to rise with healing in his wings. I think Matthew 3, no, Malakay 3, I think. Alam nyo na, Malakay 3, nasa isip lang na marami, tithing, Ayun. For chapter 4 na pala. May chapter 4 pala yung Malakay. Unto you that fear my name, shall thou what? Son of righteousness. Well, baka naman simulan nyo na sambahin yung araw. Hindi po. Because the universe ay maraming suns. Maraming araw. Sino napapasok sa araw ngayon? Iba yung init ng araw ngayon. Tama po ba? Nagpalit pa nga ako. Nakapang Mayor Atienza attire ako kanina dahil talaga napakainit po Kung yung Mayor Atienza, yung bulaklakin pa na nakahawayan ba na. Pero sabi ko, sige, Sunday, suot ko na lang ito. In fact, may mas malaking araw pa po kaysa sa araw natin. What's the name of that sun? Sa isang kuan, mas matindi po kaysa sa araw natin. Sirius yata? S-I-R-I-U-S. Di ba? Mas malaking araw yun kaysa sa araw natin. And yung galaxy lang natin ay maraming suns. Can you just imagine? Ha? Tama? Okay. Ang Sirius is another sun na ang laki ay doble sa araw natin. Di ba? Nakita niyo po. And there are countless suns out there. But I'm not going to discuss astronomy and mga ganyan. Sinabi ko lang po na hindi ordinaryong star si Jesus Christ. Si Jesus Christ, Lord Jesus Christ, ay hindi lang bituin. Siya ay araw na nagniningning. Wala naman amen doon. Araw nga di ba? Okay. So may darating na araw, the Lord's Day. Ayun, the Lord's Day or the Day of the Lord. Ibang araw po yun, Ayan, nakita niyo po. Sirius is the brightest star in the night sky. Its name is derived from Greek meaning glowing or scorching. It is about twice
as massive as our sun. Oh, how many light years away yan sa solar system? Pero pwede nyo na po makita sa telescope. At any rate, huwag tayong pumunta sa space, sa science class. Marami pa pong stars dyan. Now, ano sinabi dito? Itong buwan na ito, magko-compress yung mga planeta. Grabe, no? May tawag sila dyan sa mga planeta na yan. Mga minamahal, Saturn, Jupiter, etc. Saturn, Jupiter, Neptune, marami, well, sa India, ang tawag dyan is the Navgraha. At kinikilala po yan ng mga naniniwala sa zodiac na may kinalaman sa pagsulat ng kasaysayan ng mga tao dito sa lupa. Now, this can be, hindi tayo naniniwala doon dahil naniniwala tayo na ang Diyos lang po na totoo ang nagsusulat ng mangyayari dito sa earth at sa buong creation niya. It's only God. But, other countries, other cultures, they believe in such. Mami na mahal. Pero, may pero ako. May sinabi sa Bible na every now and then, may meet up ang mga sons of God, yung council. Alam niyo ba sa Bible? One thing I found out, besides the word Elohim, another definition pala ng word na Elohim, though marami ang gustong gawing singular God, though in its is plural, another pala po dyan is divine council. A divine council. What do you mean by the word the divine council? Is there such thing as a divine council in the Bible? Yes. May konseho sila. Nag-uusap sila. Kaya nga, wala kayo napansin sa Genesis, bukod sa Elohim, yung nagsasalita ay nagsasabing, let us. True or false? Let us make man. Tama? Let us. Hindi ba sabi niya, there is only one entity na nag-claim na solo lang siya. And kilala siya sa tawag na Yahuwah. O si Yod-Heh-Wah-Weh, mga minamahal. Siya lang yung palaging, ako lang, walang iba, ako lang. Yun. Magalit talaga ako pag meron dyan. Pero dito, may isang God na kumikilala na may mga kasama siya. May isang God na ayaw niya na may kasama. Wala, ako lang talaga. Pero ito, let us make man. Tama? So, iba ito. Nakita niyo po ba? Kaya nga dun sa Old Testament, hindi ko po kayo lalagyan ng malalim na theological ngayon. Sa Old Testament, nalilito ang marami kung Hebrew ang ginamit niyong Bible. Bakit? Kasi nandun si Elohim, nandun din si Yahweh. Pero dahil English yung Bible natin, si Yahweh at saka si Elohim ginawa nating isa. So, kanino may problema? Ang mga Hebrew? Hindi. Ang may problema, yung translator. Ginawa nilang isa yung Elohim at saka yung isa. Now, tingnan natin si Jesus Christ. Please, don't ever discuss this with baby Christians. Kaya nasasabihan tayo, gusto na naming mag-grow spiritually. May nagpaalam sa akin, gusto daw niya mag-grow spiritually. Bakit to? Kasi nalulunod na yata. Okay. Ibig sabihin, sana sinabi niya lang na mas gusto ko doon sa swimming pool. Pastor, wag mo kaming dalhin doon sa karagatan. Okay. Pero ito lang. Saan si Jesus Christ dyan? Doon sa soloista o doon sa may kasama? Group A. Saan si Lord Jesus Christ doon? Doon sa solo lang o doon sa may kinikilala na may mas mataas sa akin? At pagbalik ko sa kanya, kaming dalawa, may ipapadala pa. So, si Jesus Christ doon sa let us. Hindi siya mahilig mag-isa, si Lord Jesus Christ. Dahil siya mismo nagsabi, iwanan niyo man ako, hindi ako nag-iisa. Tama? Ako yung puno, kayo yung sanga, pero meron pang isa. Yung nagtanim at nag-aalaga sa atin. Huwag niyo po akong si Jesus Christ po tanungin ninyo, Dahil nagdadasal nga doon, nagpawis pa. Nagpawis na nga ng dugo Pinagpawisan ng malal dugo, di ba?
Kasi sabi niya, kung yung gusto ko lang yung masusunod, ayaw ko inumin ito. Pero Ama, hindi yung gusto ko, yung sa inyo ang masusunod. Inaalala ko na lang yung pinagsamahan natin. Aba, may pinagsamahan. So pag sa word sinamit ng pinagsamahan, ibig sabihin may kasama. Hindi niya sinabi, naaalala ko nung ako'y nag-iisa. Bago lalangin ang mundo, inililibang ko lang ang sarili ko dahil boring. Hindi, ang John 17 ang sinabi niya. Sa John 17, Ama, i-glorify ninyo ako katulad ng glory na meron ako dyan, magkasama pa tayo bago natin gawin yung mundo. Biruin po ninyo. Tapos may sinabi siya na, babalik ako sa Ama, makakabuti. Pagbalik ko sa Ama, huwag kayong mag-alala dahil may ipapadala kami sa inyo. O sabihan niyo na kami ng hindi maganda, pero yung ipadala namin sa inyo, ingat kayo. Sensitive siya. True or false? Tinuod dili. Kinsa to ng mga pulong? Sino to nagsulti? Kinsa to nagsulti na kami ng Ama ko, kahit ako, tambakan ninyo ng mga masasakit na salita, okay lang. Pero, wag yung Espiritu Santo. Dahil pag siya yung nakanti at nagalaw o na-open natin, ang hirap nyo na mapatawad. So, may kasama. May problema po? Okay. I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against God, there. Anyway, balik tayo sa Timothy. Gusto niyo mo pumunta sa langit na mag-isa? O gusto niyo may kasama? O, sama pa. Amen ba? Ano mangyari sa last days? Ano ba yung mapanganib, Pastor Roderick? Yung panahon, etc., etc. Dalawang message to sa isang setting. Okay lang ba sa inyo? Dalawang message. Message number 1, the last days. Message number 2, the key to divine success. So you have 2 message na marireceive in one service. Sampa. Pag hindi pa naman kayo nag-grow niyan, ewan ko na lang. Oh, I love these people. I really do. Men! Uy! Yung pala ang panganib at peligroso sa last days. Hindi pala yung earthquake. Hindi pala yung climate change. Men! Mga tao ang delikado sa last days. Shall be lovers. Uy, okay naman pala eh. At di ba sabi naman ni Lord, love? Oh, walang problema sa love. Pero ang problema dito, iba yung minamahal. Men shall be lovers of their own selves. Masama bang mahalin yung sarili? Hindi. Dahil sabi naman ng Bible, you cannot love your neighbor kung hindi mo alam mahalin yung sarili mo. Ang babasihan natin ng pagmamahal sa kapwa ay kung gaano natin kamahal yung sarili natin. True or false? Love your neighbor as you love yourself. Yan ang sabi ni Christ. Tama po, no? Pero, may pero. I don't think ito ay mahal lang niya yung sarili niya. This is something negative, mga minamahal. I think this is more on egocentric na pagmamahal ito. Hindi ito pagmamahal na because you appreciate God has given you life at yung buhay na ito ay dapat mahalin, ingatan for the service and glory of God. If that's the thought, that's good. Pero kung I, me, and myself, nakagawa na din po tayo ng unholy trinity sa sarili natin, this is different. Why? Dahil ang sabi, this kind of love is not from above. Covetousness. Alam niyo po, dalawang kasalanan sa Bible, especially sa Old, pero hindi ibig sabihin sa Old, hindi na sa New. Magkasama pa rin yan, Old and New. Ano po yung dalawang besides sa blasphemy, no? Of the Holy Spirit. Kasi wala namang Christian na magbablaspheme sa Holy Spirit talaga. Pero may dalawa po dito na hindi magandang kasalanan. Ano po? Witchcraft and idolatry. Sino po ang sangayon sa akin na nakakatakot yung kasalanan na yan? Kasi po, yung sinning against your flesh, against your own body, like
yung sabihin natin sexual immorality, you are sinning against your own body. True or false? May sinabi ba sa Bible? Okay, babalikan natin yan, Neng, ha? Huwag mong iwala. I believe na nagsusulat si Apostle Paul, I think 1 Corinthians chapter 7 yata yun or something. Sinabi ni Apostle Paul na pag kayo ay nagkakasala ng kasalanang sexual, iyan, nagkakasala kayo sa sarili ninyong katawan. Yun po, no? Nandyan, there, klaro, ha? Hindi galing sa akin, hindi gikan sa ako, ha? Sinabi ito ni Paul, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body. Halimbawa, nagnakaw ka, o nag-slander, o nag-defame, o siniraan mo yung isang tao, kanino ka nagkasala? Dun sa tao. Tama po. Yung sexual immorality, kanino ka nagkasala? Sa sarili mo. Ayun, no? Yan po. Every sin that a man does is outside the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Against his own brother? Against his own body. Yun. Against his own body. Kaya nga yung tao na nakagawa ng kasalanang sexual, pagkatapos niya magawa, ay duming-dumi sa sarili niya. Bakit to? Kasi nga, ang dinefile niya yung katawan niya. Pero yung manira ka ng kapwa mo, doon ka nagkasala sa kapwa mo. Then, may isa na naman na klaseng sin. Anong sin? Yung tinatawag pong spiritual. Spiritual. Ito, pag sinabi spiritual, kanino itong kasalanan na to? Against God ito. Bakit to? Idolatry at saka witchcraft ay pumapanig na tayo kay Satanas. Nag-get po ba natin? So may mga level-level din yung kasalanan. Ba? Pa-check mo nga sa dyan. May sinabi na may iba-ibang klaseng kasalanan. At may kasalanan na hindi nagli-lead to death. At may kasalanan na leading to death. How many of you have read that? Okay lang ba? Andiyan pa po kayo? Pero pastor, may kapatawaran ba yan? Meron naman. Pag mag-repent talaga. Ayan, no. If any man sees his brother sin a sin, which is not unto death, there is a sin that leads to death. He shall ask, and he shall give him life. For them that sin not unto death, and there is a sin unto death. Naku po. I do not say that he shall pray for it. Ako, medyo nakakatakot kayo yung mga apostles. Sino gusto niyo? Apostles o si Jesus Christ? Wala tayong magawa. Binigyan din sila authority. Pero alam niyo po, medyo may pagkamasungit yung mga apostles, di ba? Hindi nga ako nagbibiro sa inyo. Masungit yung mga apostles. Pagka medyo malaki-laki na siguro yung kasalanan, dumiretso ko na sa amo. Dahil yung mga mayordomo talagang, hindi, sabi ni boss, bawal talaga yan, di ba? Ganon. So, pero, sabi niya dito, kung yung kasalanan medyo magaang, balik mo sa buhay. Pero kung ang kasalanan, punishable by death penalty, huwag mo na ipagdasal. Siya may sabi nun, hindi po ako. Yung sabi. So, binring up ko lang ito dahil may dalawang klaseng sin. May sin na not leading to death, may sin na leading to death. Ano yun? Yung spiritual connection. Tama po ba? Witchcraft is number 1 sa Bible. Bakit to? Kasi witchcraft, gusto niya po, it's a practice of sorcery, practice of magic, etc., divination. Actually, yun ang sabi ng marami, pero sa akin lang po, simply define, witchcraft is worship of the devil. It is devil worship. Witchcraft is devil worship. We don't want to be, do you want to worship the other D? Ayaw. Tama po ba? It's devil worship, witchcraft is.
marami na sinabi nila, divination, practice of magic, sorcery, mga maliliit lang po yan. But actually, plainly defined, simply defined, it's having a connection with the devil. That's witchcraft. Ano ba ang symbol ng mga witchcraft? Na-notice ba ninyo? Sino ang bida sa witchcraft? May altar din ba sila? May altar din. May prayer and fasting din sila? Meron. May overnight prayer din sila? Ay, meron. Meron din. Oo. May mga sacrifices pa yan. Oo. May bonfire din yan. Kami naman. Pero hindi maganda. Kaya nga, Halloween ay isa sa mga popular na selebrasyon ng witchcraft. Kaya hindi pwede mag-celebrate ang Christians ng Halloween. Tama? Oy, attend ka naman sa church namin, special. Bakit may special Halloween service? What? May Halloween na rin kayo? Hindi, nasa Bible yun eh. Di ba sinabi nga sa Lord's Prayer, Halloween be thy name? Oy, my goodness. Ano daw? Grabe. Porque hallowed be thy name. Halloween na gadiretso. Dili. Walay Halloween sa to. Hindi pwede yan, ha? Ano ang sinasabi sa Halloween? Shalom? Di. I love you with the love of the Lord. What is the popular praise during the Halloween? Bahay-bahay? With the jack-o'-lantern? Noong unang panahon, taba ng tao ang ginagamit para umilaw yun. Oh, yung totoo po. Sa Europe yan eh. Gawa na yan mga druids. Oh, mga witches doon sa Europe. Yung mga taba ng tao na sinacrifice nila, inipon nila yon. Subukan nyo, wag nyo subukan. Baka sabihin niyo, pangit yun. Hindi, umit. Pag ang tao na mataba, namatay sa apoy, yan na lang ang tamang salita, no? Ang tao na mataba, pag namatay sa apoy, maniwala po kayo, para kayo nasa tabi ng yung gabi-gabi dito. Ano ba yung mayang gabi? Meron dyan, di ba? Meron na ba? Mamaya? Wala pa. Anong tawag doon? Night market? Barbecue? Ingat ako sa salita dito eh. Alin ang mas masarap lutuin, pastor? Yung payat o yung mataba? Yung mataba, kumukulo. Bakit to? Mantika yun eh. Oil yun. So, nung time nung Halloween, kinuha nila yon para ipunin at ilagay nila doon sa pumpkin. Yung pumpkin lanterns, yung tinatawag pong jack-o'-lantern. Di ba, meron naman, hindi maganda ang Christmas kung walang Halloween. Edi wow naman. Ano daw? Halloween daw muna. Si Mami, di ba sa Canada, meron yan? Iba dun sa Amerika, sa Canada. Bago kita ninyo kalokohan ng Diablo, no? Bago si Santa Claus, bago yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer, bago yung mga Christmas lights sa kanilang front yard. Masama-sama, may mga ataol pa po kayo makikita talaga doon. Gumagawa sila ng parang tsurang ataol. Kasi the more na scary yung dating, the more na maganda yung Halloween. Kailan ba naman Diba? So at any rate, let's stop Halloween. Ang greeting nila dyan ay trick or treat. Ayan, di ba? Hello? Now, sa church, nakapasok na ba yung trick or treat? Ganito ang tamang discussion pag nagta-tithes and offering. Tayo ay nagbibigay because it is a form of worship. We can give without loving, but we can never love without giving because true love is measured by its ability to give and by its capacity to sacrifice. Taken from John 3:16. But we give out of a cheerful heart. We respond to the love. We love Him because He first loved us. Okay yun. Trick or treat, tithes and offering. Magbigay ka! Dahil kung hindi, yun, pag ganun yung nag-preach, magbigay kayo dahil pag hindi, ayan na. Ibig sabihin, nakapasok na ang trick or treat sa simbahan. Kasi sa trick or treat,
Pag hindi mo binigay yung inihingi nila sa'yo, hayop, or kaya natsumpungan na maganda yung dalaga yung anak mo, amin na lang yung anak mong dalaga. Bakit? Kasi isa-sacrifice namin mamayang gabi. Yun, o. Pag hindi nyo binigay, umasa kayo, may balik. They will curse the family. Yan. So, anong gagawin nung mga Halloween people? Alam ninyo na ang bahay ninyo ay kinurse kung iwanan nila ang pintuan ng bahay nyo ng jack-o'-lantern. Eh, ngayon naman, tuwan-tuwa, ay, bili tayo nito, ilawan natin. Wala sila kaalam-alam na nung unang panahon, ang bahay na meron jack-o'-lantern means cursed. Diba? Okay, iwanan po natin. So, last days talaga. Men shall be lovers of their own selves, covetous. Bakit mo nabanggit yung witchcraft saka another sin na ayaw sa Bible ay idolatry? Are they almost identical? Yes. Are they identical? Witchcraft and idolatry? Yes. That's witchcraft. Marami din silang idol. Mas kilala sa tawag na dolls. Okay? May mga manyika kaya yung mga kukulam. True or false? May mga manyika sila, wala? Okay. Yun yung mga witchcraft. Ay, yung mga idolatrous, may manyika din. Napansin nyo? Sa witchcraft, yung manyika, kinakarayuman. Sa religious idolatry, hindi nila kakarayuman. Bibihisan nila. At ipaparada. Di ba? So, walang pinag-iba, parehong may manyika. Doon lang sa witchcraft, iba ang ginagawa sa manyika. Sa idolatry naman, iba din ang ginagawa sa manyika. Pero, bottom line, parehong may manyika. Amen. Gusto niyo ba yung church natin may mga manyika? Ayaw ko. Bakit mo binring up yan, Pastor Rick? Kasi yun po yung physical lang na definition ng witchcraft at saka idolatry. Ang hindi alam ng marami, pwedeng pasukin even ang born-again churches, not the physical act, but the spirit of witchcraft and idolatry. How? Sinabi dito, covetousness. Covetousness, mga minamahal, is as the sin of idolatry. Pacheck nga, how many times ito sinabi? Kung hindi ako nagkakamali, sa New Testament, si Paul ang ginamit masyado ng Holy Spirit. At sinabi ni Paul, dalawang sulat niya, kung di ako nagkakamali, Faith, Colossians and Ephesians, pareho. Sinabi niya, ingat kayo sa covetousness because this is idolatry. Yan, Colossians 3:5. Basa po, kayo naman, para medyo hindi magasgas yung boses ko. And covetousness. What is covetousness? Which is idolatry. May Tagalog version ba yan? Yung lumang Tagalog? Nako, hindi ko maibangay sa lumang Tagalog dito. Titingnan ni Faith kung may Tagalog. May English pa. Meron pa siyang sinulat si Paul besides sa Colossians. Meron din sa Ephesians. Okay? Mortify. Ano ibig sabihin ng mortify? Imbalsamuhin nyo na. Di ba tawag sa mga iimbalsamo? Coroner at saka mortician. Pareho may parlor yan. Di ba? Yung tawag sa beauty parlor, beautician. Ang tawag sa funeral parlor, mortician. Ngayon, mga minamahal. Okay? Pero minsan may mga galing na mortician, di ba? Dahil pag sinilip mo, wow, ang ganda naman ng pagkakagawa sa kanya, parang natutulog lang, no? Yun. Yun. Yun siya sabi mga dying beautiful. Mga minamahal. Ito, mabigat ito. Okay. Ito. Pero KGB daw ito eh. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano daw? Patayin. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
yung sobra-sobra ka na, ayaw mo pang mamigay. Meron ka na, pero hindi ka pa rin kontento. Tama ba? Last week, nakabili ka na ng iPhone, bili ka ulit next week. Hindi mo mapigil. Bakit ganun? Di ba? Ang kailangan dyan, pag wala kang control, bumili ka ng kadena sa susunod na mapunta ka sa Gaisano. Hindi ko talaga mapigil, pastor, na hindi mag-shopping. Ayan. May mga hindi makapigil. Covetousness is labis-labis na desiring, righteous desire is okay, but more than what is enough. Yung, I think, overindulgence na yan eh. This is idolatry. Wala ka na bang kakontentuhan ba? Wala ka na kakontentuhan. Kulang pa to. More. Yun. Yung sabi daw ni Lord, ano daw nadidinig ko? More. Yan ang ayaw ko dyan. Murmuring na yan. Murmurer. Yung pala yun, murmurer. Hindi masaya sa meron. Imbis na magpasalamat, kulang pa to. Yun. That's idolatry. Ewan ko ba't ako dito nilid ni Lord? Dapat i-stop ko na to by 11:15. Next. That's idolatry. What about witchcraft? Witchcraft, hindi naman yung mga Christians sasamba sa jablo. Pero, yun. Sabi ko nga, the physical act, maybe we are all well aware of, pero I don't think it's not the physical act na bantayan natin. It's the spirit. Bakit to? Yung physical idolatry is having literal idols. Ang spiritual idolatry is having the spirit of kasakiman. Yung witchcraft na physical is you go kanang magawa ka ng altar with the devil, baliktarin mo yung cross, tapos magtawag-tawag ka na ng mga spirito. That's but there's another form of witchcraft na pwede makapasok sa church. Anong tawag dito? Rebellion. Going against God's appointed authority. Ayun na yung sinabi kanina, sinabi ni Peto, sinabi ni Prophet Samuel kay Samuel. Sinabi ni Prophet Samuel kay Saul. Ulitin ko, sinabi ni Prophet Samuel kay King Saul. Rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness. And it is, yun pa stubbornness, matigas ang ulo, is as the iniquity and idolatry. There. Yan doon po. Nasa Bible po lahat yan. So ito po yung mga delikado, no? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unholy, unthankful, etc., etc. Nandito lahat. It's only reading naging message. Now, ito na ngayon yung message. Okay lang po ba sa inyo? May pagkain ba tayo ngayon? Snack pala. Lunch wala. Second Sunday po pala of every month, i-announce ko po, may luncheon fellowship na po ang mga men's. So, men's. Ako, babae ako pero may men's ako, pastor. Hindi po yun. Hindi yun na men's. Mga kalalakihan, may fellowship na po tayo kada pangalawang Sunday. Sagot ni pastor at ng church ang tanghalian nyo. Dirita maniud to. Wala na may amen na mga men's dire. Hindi kami maka-amen kasi yung misis namin isama daw. Pabaunan nyo na lang. Malapit lang yung 7-Eleven. No? Doon nyo na lang sila ipakaon. No? Kasi time na magkaroon tayo ng men's fellowship. Amen. Ha? Age ng mga lalaki. Na men. Meron kayong youth, wala. Ilang taon yung youth nyo? Ayan. Para hindi kukunin, piraten yun nasa iyo. Hanggang ilan yung bracket ng youth mo? Tinatanong niya ako, binali ko sa kanya.
Ha? Okay. Ganito na lang. Ay, ano ang edad ng dibo ng lalaki? Okay, o yun na ha. 21 up. Pwede na ka. Okay ba? Okay, dili. Okay na. 21 up. 21 up. Paano, pastor, kung 40, 50, 60, walay problema. Up and away naman na. Basta, sagot ko ang tanghalian nyo. Wala naman nag-amen dun. Second Sunday, ha? Ha? Dili karong kuan ha, next Sunday kay first Sunday to next, no? First Sunday. Sa first Sunday, tanan makakaon ng communion. What? Communion, no? Maliit na piraso na naalak sa tinapay. Okay, mga minamahal, bakit nga ba tayo, sino ang ating example sa pero tinanong ko na muna kung merong snack. Natay snack karon nya? Okay. So safe po kayo, ha? Pwede ako magsagad hanggang alas 12. Okay lang? Kung naay snack. Kung walang snack, magpapabili ako ng snack. Pero kung... Okay. Pastor, akala ko ba taghirap? Saan ka kukuha ng pambili? Simple lang. Ito na. Kagabi, maghapon, nakakulong lang ako sa bahay habang tulog yung mga kasama ko dahil na-knock out nga sa overnight prayer. So, napakaganda ng bahay. Tahimik na tahimik. So, doon ako. So, ito yung sinabi ni Lord. Humanda na kayo sa mga major breakthroughs. Amen. Hoy, matagal na namin nadidinig yung breakthrough, Lord. Panahon pa ni Morris Rulo. Pero ang nangyayari sa amin, opposite. Yun na nga ang ipapaliwanag ko sa iyo bago ka mag-react. Sit down. Upo ako sa kama dahil ang mga mararanasan ng magkaka-breakthrough bago sa kanilang breakthrough ay breakdown. Ha? The first thing na ma-experience ng mga papunta sa breakthrough ay breakdowns. Oh. Ayoko magyabang, mahirap magyabang, pero minsan maganda mag-share ng testimony. Problema doon na nga. Yung testimony ba ay pagyayabang? Depende sa motibo. Pero hindi ko alam kung paano to sasabihin. Hindi na lang ako magsabi ng ano. Basta malaki. 2023, 2020, 21, 22, wow. Ang sarap ng buhay, lalo nung lockdown, mga minamahal. Hindi ka na lumalabas, pasok lang ng pasok. Pero nung nagsimula tayong lumabas din lahat. Ambot lang ko yun. Kinsa to mga maka-relate sa ako. Noong 2020, 21, 22, ang sarap po ng buhay. Apaw ang rep, apaw ang mesa, kahit walang trabaho sa gawas. Kasi daming ayuda eh. May mga nagbibigay, ganyan. Hindi pa nabago ang mga presyo. Tama ba? Hindi nila tinaas yung presyo eh. May freeze at control. Tama po. Pero hindi natin alam na yung pala ay mag-iipon ng setback. Nababawiin nila sa susunod na 2 taon. 2 taon yung pandemic, 2 taon din po na biglang kung gaano na-compress ay biglang lulubong para nakawala. So, putok yung Ukraine-Russia war, then ayun na, nagkaroon na ng pagtaas na hindi mapigil sa mga commodities, sa langis, at pati ang inflation all over the world. Boom! Parang baby rocket o rocket na nagliparan. Tama? True or false? Now, may mga investments na naapektuhan.
So doon ako alam niyo po, okay lang yung sinasabing break even. Alam niyo yung word na break even, ano po? Okay lang po yung break even na sapat lang yung pumapasok pamplansya ng mga pangangailangan mo. Pero ito ang hindi maganda kung below sea level ka na. Ibig sabihin, mas mataas pa yung dagat kaysa dun sa lupa na tinutuntungan mo. Ang ibig ko pong sabihin, mas malaki yung expenses kaysa sa revenues. So, break even ganyan, ito gumanon. Allah. Ano? Siya. So, magpe-pray ka. Milagro na lang po kung paano nasusustain. Milagro. Sino ba yung mga nagdadasal sa milagro? Amen? Ano ibig sabihin ng milagro? Ibig sabihin mga pangyayaring imposible at hindi nakapanipaniwala. Buhay ka pa pala. Diba? Paano nangyari yun? Ganito lang yung income mo, ganito yung binabayaran mo. Okay. Ay di milagro nga. Kaya nga tinawag na milagro. Huwag mo nang buting tingin dahil milagro nga yan. Pero pag nabubuhay ka sa milagro, bukod sa hilo ka, takot ka rin, may kaba ka dahil hanggang kailan ang milagro na ito. Tama po ba? Tayo lang ba nakaranas nito? Hindi. Lahat dyan sa Bible na nakaranas ng milagro, I believe, ganun din ang naramdaman ng mga hearts nila. Hanggang kailan kaya na nakasuspindi ang mga pader na dagat na to? Hindi kaya biglang sumara ito? Can you just imagine, nung naglalakad yung mga Israelites doon sa Red Sea, na ang makita mo, sumisilip-silip pa yung mga sharks doon, no? Di ba? Kasi gumanon, pumader, di ba? Malalim yun, malalim po. Sabi sa Bible, malalim yung dagat eh. Sabi ng Bible, malalim. Ano ba ma-expectin ninyo sa malalim? Di malalaking creatures yun nandun. Di ba? Hindi, nandun kayong pinakasiksikan kayo dahil ilan ang bilang nyo? Almost 3 million? Tumatawid kayo, almost 3 million, di siksikan. Tapos ayoko siguro dito malagay sa tabi ng dagat. Bakit to? Dahil makita mo pa yung mga pating dun, gumagano na oh. Gusto mo ba ganon? Di ba? Parang ayaw. Tapos siguro yung mga dali tayo, pagdali. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang ito. Masaya ka, hilo ka, takot ka. So, ibig sabihin, sa state of miracle, mixed emotion ka. Kinsa to makarelate sa ako? So may fear ka pa, kahit pa paano, may anxiety ka pa, may fear pa na natira. Do may joy, may pero meron kang kaba-kaba na baka biglang huminto yung hangin, patay tayo dito. So you can just imagine, may lumalakad na sa dagat, malapit na, umurong pa. Diba? Tama po ba? Hindi once but many times nagsabi si Christ na, bakit kasi ang hihina ng pananampalataya ninyo? Di ba? True or false? Lord, bakit hindi namin mapalapalayas itong demonyo na ito? Bakit hindi namin mapagaling-pagaling yan? Di ba? Lagi nagsabi si Jesus, hanggang kailan ba ako makikisama dito sa mga generation na ito? Sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Ang hina ng pananampalataya ninyo. Because of your unbelief, you have so little faith. Ganyan sabi. Gaano ka-little yung faith natin? Sabi ni Christ, kung may faith kayo kasing liit ng mustard seed, di ibig sabihin, mas maliit pa po sa mustard seed. Kasi ang hinihingi lang ni Lord, mustard seed eh. Di ba? Tapos sinabi niya, because you have so little faith, gaano bang kalaking faith yung hinihingi mo, Lord? As small as a mustard seed. So, gaano ka-size yung faith ng tao na yon? Molecular, atomic, subatomic level. Naku po, hindi lang ginawa. Kasi mustard seed, dapat man lang makaabot sa mustard seed. Breakdown. Ang maganda, meron tayong word ni Lord.
at si Lord at ang word niya, iisa. Ang pinagkaiba lang ng Lord sa word, yung unang titik ng word. Kasi sa Lord, L, sa word, W. Pero nandun pa rin yung ORD. Isa pa rin yun. Now, I will be sharing with you 3 things na meron si Jesus Christ, paano niya natapos lahat. Psalms 22 po tayo at dito ko na i-breakdown. Ba, may breakdown pa talaga. Kasi minsan, ang answer ni Lord para tumindi ka lalo sa matindi mong problema, ayan, bibitinin ko kayo, ay isa na namang problema. Mamaya, ha? What? Psalms 22, 1 to 8. 1 to 8, Psalms 22. Kaya, nalimutan ba talaga ni God the Father, si Lord Jesus Christ? Hindi. Bakit sumigaw si Lord Jesus ng ilay, ilay, lama sa baktani? Unang-una, number 1, ang mga audience niya doon, puro mga scholar sa Biblia. Nandun sa ibaba. Magagaling sa prophecy yun. Alam na nila yung Bible. Hindi sumigaw si Lord Jesus ng my God, dahil nagrereklamo siya sa Diyos. Hindi. But he was reciting a prophetic, messianic scripture sa harapan mismo ng mga magagaling sa Bible na yung inaaral ninyo nandito na, oh. Nandito na. Yung buong Psalms 22, nandun yung eksena ng cross, pati yung pinagsugalan, yung kanyang damit, nandun. Pati yung pagpako sa kanya, nandun. Pagbutas sa katawan niya, nandun sa Psalms 22 lahat. Kaya kinakailangan sabihin ni Jesus Christ ito para reminder doon sa mga magagaling sa Bible na nandito na yung bina-Bible study ninyo. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my roaring? Oh my God, I cry in the daytime. Tama nga naman. Dahil si Jesus Christ nga naman, pinako daytime, but thou hearest not. And in the night season, and I am not silent. Oh, Gethsemane, all the way to Calvary. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Verse 4, our fathers trusted in thee. There. Our fathers trusted in thee. Abraham, Isaac, Jacob. They trusted, and thou didst deliver them. They cried unto thee, and they were delivered. They trusted in thee and were not confounded. Hanggang 8 tayo. But I am a worm and no man. Tingnan niyo naman ang itsura ko ngayon. Kumukha pa akong man. Halos kinarni na akong buhay. Di ba? Passion of the Christ? Ano kayo? Passion of the Christ? Ang daming flesh ni Kristo ang tumalsik na. I am a worm and no man, a reproach of men and despise of the people. All they that see me laugh me to scorn, and they shoot out the lip, they shake the head, saying, ito na yung last verse, he trusted on the Lord, that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him. O yun. Mahaba pa po yan, pero kinat ko na lang sa verse 8. Teka, sandali, itong verse 8, maganda ito Faith, italon mo nga tayo sa Matthew 27, verse 30. Yan, tumalon na nga siya. Maunahan mo pa ako Ayun Yan na ba yun? 27, verse 39 ba to? Yung kanina, ano yung sinabi mo? And they that passed by, reviled him, wagging their heads. So they were wagging their heads. And then may sinabi din sila, Pete, yung unang-una mong verse na nilagay dyan sa Matthew 27. Tingnan nga natin kung isi-save siya ni God. Umapir mismo. Likewise, the chief priest, ibig sabihin, doon sa baba ni Christ, nandun yung mga scholar ng Biblia. The chief priests mocking him, the scribes and the elders, yung mga magagaling at nag-iingat ng Bible. Kaya ni-recite na ni Jesus yung Psalms 22 dahil hindi siya nagko-complain. Ni-recite niya yun para sabihin na, oy, ito na ba?
Likewise, the chief priests mocking, the scribes, the elders said, He saved others, himself he cannot save. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God, let him deliver him now. Uy, yan ay eksaktong verse na sasabihin sa Psalms 22 nung mga pagdating sa cross. Breakdown, breakthrough. Was Jesus broken? Yes. Did he broke through? Yes. But he has to be first broken. Amen? All of the great men in the Bible na may plano, purpose ang Diyos, they pass through this same path. No diversion road. Walay shortcut. What's gonna be broken here? Everything physical? Yes. Everything psychological? Yes. Until, huwag ka lang magpakamatay, umabot ka sa dead end, at by the time na nalaman mong dead end, you begin to surrender everything and understanding na our conscious minds, kita tanan na nandito sa sulod, dili pala kitat ang tinuod na may-ari ng buhi na to. There is someone resting in the master's bedroom. Pinakialaman natin ang buong bahay, kumpiyansa tana, alam natin lahat ang gagawin, pero when nagkasunod-sunod na yung problema, hindi na natin makontrol, hindi na natin alam operate, dalawa lang ang pwede mong gawin, lumayas ka ng bahay, magpakamatay ka, o katukin mo yung totoong may-ari doon sa master's bedroom, Amo, Big Boss, Panginoon, Lord, sorry, hindi ko na alam, napakialaman ko lahat na nandito sa bahay, hindi ko pala alam kayang kontrolin, then babangon yung may-ari ng bahay at sasabihin, okay, upo, manahimik, huwag kang kumilos, ako na bahala. And that's when the mind of God, na tinatawag ng mga philosophers na subconscious, sets in when the conscious ends. Pag sinabi ng conscious ends, hindi mo na alam lahat kung ano pa ang gagawin. Hands up. And then when you come to the hands up, ayaw ko na, surrender na ako. And it's only by coming to the dead end, the Lord of the house rises. And sinabi niya, I'll fix it. Pag hindi ka na kumilos, ako na ang kikilos. Be still, know that I am God. Now, ito yung tatlong baitang. 1, believing. 2, faith. 3, trust. Ha? Teka, pare-pareho yung pastor ah. Tama. Ano daw? Believe, have faith, and trust. Totoo po yun. Yan tatlong buton na yan ay makikita nyo sa microwave, gas stove, electric fan, at air conditioning nyo. Si low, si mid, si high. Begin with believing. When you believe, every time we believe, ito po ang simula. Kaya tayo ngayon saved, kaya tayo ngayon church, because tayo ay mga believers. Amen? Nabay unbeliever dire? Tanan believer. What happens when you believe? Believing, ito lang sinasabihan ako ni Lord ha, dili isa ako, no? Believing, Roderick, is when you know me in my word. Believing is knowing God in His word. Everybody say believing. Say it again. Say it again. Believing is knowing God in His word. Mahirap maniwala sa hindi mo pa alam o kilala. So when you believe because you heard, you know. Yan po ay sinabi ni
Paul at saka ang istorya ng bulag na binuksan ni Christ ang mata nung nilagyan niya ng putik doon sa Pool of Siloam. Alala po ninyo? Oh, are you with me? How will they believe if they have not known Him yet? How will they know if they have not heard? And so how will they hear if no one is sent? Nakuha niyo po ba? Ganito po yung progression niyan, no? Salvation is made complete when a person calls on the name of the Lord. But how will they call on Him which they have not believed? And how will they believe if they have not known? And how will they know if they have not heard? And how will they hear if no one is sent? Romans 10. There. How can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? Simple. Because faith cometh by hearing and hearing. Bago yan magiging faith, 1, 2, 3 yan eh. Mga minamahal, believing talaga is, you get to know. You get to know. Everyone say, you get to know. Come on. You get to know? Yes. Naalala ko, tinanong ni Lord Jesus, kasi hindi nagpakita alam niyo ba hindi nagpakita si Christ? Yung alms, poor. Sabi niya, have mercy on this poor man, alms. Meron pa nga ako isang subject na-preach, palabas na ba sa BSK yun? Na may na-notice lang ako, every time na sumisigaw yung mga gusto makakuha ng help kay Christ, ang sinisigaw nila Yeshua ben David, Hosanna. Ano? Jesus, Son of David, have mercy. Yung pala ibig sabihin ng Hosanna, save, have mercy. Save, have mercy. I pray, have mercy. Pero every time na tinatawag nila si Jesus Christ, they will have to address Jesus Christ, Jesus, Son of David. That's another subject. Pero na-discuss ko na yan sa Manila. Siguro, pasadaan ko ulit dito yan. Pero balik tayo dito. Yan madami He cried out. Ito singular. Meron pa 2 bulag. Meron mga kitungin. Basta pag tumawag sila kay Jesus Christ, please, yan pala ibig sabihin ng Hosanna. Save, please. Please, Hosanna. Di ba mga minamahal? Huwag naman please release me. Please give us success. Please save us. Please, Lord. Hoshiana is translated in Greek as Hosanna. Hoshiana. We know it as Hosanna. Ayun, save. Sa Bible, mas maraming Hosanna kaysa Hallelujah. Alam niyo ba yun? Pero maraming mas Christian sumisigaw ng Hallelujah kaysa Hosanna. Napaghahalata hindi nagbabasa ng Biblia. Nang gagaya lang. Doon sa nakasanayan natin. Now, wala ko yung pinatamaan. Kita tanan, gikan dyan. Number 1 ko. Kay noon, lahat ng sabihan lahat ng salita ko, in between lang, naka-sandwich. Unang kanang peace, hallelujah. Word, hallelujah, good with it. Parang, kanang clubhouse naman Kabalo kayo what is a clubhouse? Yung sandwich, napatong-patong na po. Mas dagan gyud ang hallelujah. Pero sa Bible, wala kayo makita ang hallelujah sa New Testament. The only book in the Bible na makita mo ang hallelujah is in Revelation. And it's even spelled in Greek. Letter A na, dili na letter H. Okay. They translated, pero yung transliteration ng Hosanna, nung sumisigaw sila kay Jesus Christ, nung sa palaspas, Hosanna to the Son of David! Ayan ang sinisigaw nila. Baruch haba Bishem Adonai, Hosanna Yeshua ben David. Sige nga, kayo nga. Baruch ata Adonai Eloheinu milikha ulam anabikowa gidulat yimingka tatirtes durura kabal rinat. I'm reciting Psalms prayer in Hebrew.
That's the most powerful prayer nila. Anabi kowak gidulat chimingka tatir tesrora kabel rinat o kana na barok ata Adonai Elohai na milika ulam. Hirap no? Hirap na gyud. Bisaya na lang. Ginoo. Pwede rin. Kaya wala naman may Okay, never mind. Saan ba tayo? Sabi ko, alas 12. Sino ba yung mga usher? Pagkain. Ready na kayo, ha? Believing is knowing. Wait, check natin. Yung pinagaling. Matapos siyang i-screw, kawawagid yung pinagaling, no? Gusto niya bang gumaling? Meron naman, gusto kong gumaling, pero di ko magawa. Okay. Itong gumaling na bulag, hindi nagpakita si Lord sa kanya. Kasi lahat ng may ibang bulag, nabuksan yung mata nila, nandun na si Christ. Pero ito, pinahiran niya ng laway na may putik. Kaya sabi niya, may tripping din si Lord, eh, no? Ibig sabihin, bakit siya? Bakit naman ganito ginawa? Huwag ka na umangal, gagaling ka rin. Kaya lang, ba't mas mahaba? Meron pang putik-putik na may laway. Tapos, akay-akay ka pa. Dalhin niyo yan sa pulog silom. Pulog silom. Oh, di ba? So, ganoon eh. Minsan mayroong, Lord, gusto ko naman sana pag pagkakalingin mo ko, ikaw na kagad yung una kong makita. Di ba? Meron naman na may pinagaling si Christ na nakita naman, nakikita ninyo, nakakakita na kami. Mga buhay na puno, mga punong naglalakad. Teka, kulang sa adjustment. So, nilihan sulit ni Kristo. Ngayon, ay, mga tao pala. Pero actually, hindi kulang sa adjustment. Spiritual vision na nabuksan. Dahil lahat ng tao in spiritual vision, kita tanan ay trees. Tinawag ni Christ at ng Bible at ng Diyos, lahat ng tao ay puno. At hindi lahat ng puno ay good. There is a good tree and there is a bad tree. At yung mga righteous ay trees of His righteousness. O yun, di ba? I see men like trees walking. Ako pa si Jesus. Maganda yan. Alis na. Ayoko naman. Delikado ito. Delikado itong tao na ito. Lalo kung nandun si PRRD. Ipabaril niya sigurado to. Kaya sabihin, bangag ito. Ang tingin sa ato, mga puno, nakabatak ito ng pinagbawal na gamot. Kasi ang nakita mo ang tao para mga puno eh. Pero actually, spiritual vision po yun. It's a spiritual vision. Then inopen yung physical. Amen? May mga nakikita ba kayong unusual? Sabi ng amen. Sinong gusto mabuksan yung mga spiritual na mata dito? Wag na lang po, Lord. Thank you. We're content. We're happy. Kasi makakakita kayo ng mga nilalang na apat na muka. May leon, may aga. Kung di ka pa ready, wag mong hingin. Di ba? Okay, wala na. Kaya nga, eye has not seen, nor ear heard. So ito, tinanong ni Christ, Faith, balikan na natin yung mama. Kawawa ito talaga sa lahat. Bakit? Yung isa puno, ito naman, pinagaling na, pero nung gumaling, ang daming nagtanong. Ang daming tanong. Nagtanong yung mga taga-temple. Tinanong nung mga leaders na, hindi mo ba alam, ikaw ba talaga bulag? Aba, sabi, di ba lagi ako nalilimos? Nagbubulag-bulagan ka lang. Di ba? Na-persecute pa. Gumaling na nga, na-persecute pa. Kawawa naman. Di ba? Nagsisinungaling ito eh. Nagbubulag-bulagan. Hindi, Diyos ang nagpagaling sa iyo. Diablo. Bakit mo nasabi naman na Diablo? Wala akong pakialam kung Diablo o demonyo o tao yun na Diyos. Basta malaga nakakakita na ako. Kasi kung God yan, bakit ka pinagaling ng araw ng Sabat? Yan, kana ba? So, ito si Jesus Christ, oh. Magpapagaling lang din eh. Kontra pa sa mga leaders. Kaya every time siya magpagaling, Sabat. Basahin niyo yung Gospel of Mark. Tanan ng mga pinagaling ni Kristo sa Sabat. Dahil ang sabi ni Kristo, dapat ang Sabat, hindi yung tao ang pinagsisiksikan ninyo maander sa Sabat. Ang Sabat ay ministeryo para sa tao. Ito yung panahon na yung nahulog na tupa sa balon, dapat natin hanguin. Baliktad.
Yung iba, ginawa nila yung Sabat na patuwarin yung mga tao. Sige, tuwad! Na ba? So, yun ang ginawa ng religion. Pero ang ginawa, dili. Kung sila pinapatuwad kayo, ako pinapatawad ko kayo. Magaling na kayong lahat. Kana. So, yung mga fools, may araw ka rin. May araw ka rin, misaya ka. May araw nga. Ayun, pinagtulunganan siya. Okay. Whether he is a sinner or not, I do not know. Hindi niya alam eh. Ano daw ang sabi niya? I do not know. Wala pa siya power na makapag-testify. Kilala mo ba? I believe, tinanong siya eh. Kilala mo ba yun nagpagaling sa'yo? Yun ay jablo yun, makasalanan. I do not know. I do not know. Yun sabi niya. A person cannot witness in behalf of someone na hindi niya alam. Pero maganda example ito. Bakit? Marami man na nasave. Marami na rin nabuksan ng mata. Pero hindi pa rin makapag-witness. Okay. Magaling na nga, pero hindi pa rin nila kilala si Lord. Pwede pala yun. Merong case, di ba? Wala nag-imin doon. Masaya tayo dahil yung brother natin yan, dati bulag yan. Ngayon nakakakita na. Oh yes. Pero pag hindi niya pakilala si Christ, hindi niya makapag-witness. He can only see, pero may issue pa dyan. So, one thing I know. What did he do to you? How did he open your eyes? Kawawa naman ito. Namamalimos lang, naging superstar one day, bigla. Instant superstar. I told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples? Huwag kang pilosopo, ha? Gigi siya. Pinatawag pa ang parents, alam niyo ba? Pati ang parents, pinakialaman. Sabi ng parents, matanda na siya na lang ang tanongin ninyo. Now, eto ka. After ng lahat ng pinagdaanan, yung unang-unang nagpagaling, siya yung last na nagpakita. May style. I don't know, whatever that style is. Kung tapos na siya, iniwanan, tinaboy, eto na, and they answered and said to him, you were completely born in sins and you are teaching us, and they cast him out. Okay, now, they cast him out. So wala na. Pinalayas nila yung gumaling. Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said to him, wow, okay ah. Pwede palang gumaling na wala ka pang, hindi ka pa believer, no? Do you believe in the Son of God? Kita niyo yung sinasabi ng mga religious leaders? Pagka nakinig kayo sa religious leaders, ano ang image na Jesus? Sinner yun. Prince of Devils yun. Beelzebub yun. Demonyo yun nagpagaling sa'yo. Yun yung nadidinig niya dun sa church. Pero nung nandoon na siya sa labas at dumating yung totoo, hindi sinabi ni Jesus na, do you believe in the devil? Hindi na, kasi puro devil niya na nadinig dun eh. Eto na, do you believe in the Son of God? Now, sumagot yung, he answered and said, who is he, Lord, that I may believe in him? Sabihin, you cannot really believe in someone na you do not know. Klaro po ba, storya? Who is he? Sabihin, hindi ko pa siya kilala. Sino po ba siya, Lord? Naku, dalawa na nagsabi sa kanya ng who are you, Lord? Di ba? Ito, who is he, Lord? Yung isa naman, who are you, Lord? That I may believe in. Jesus said to him, you have both seen him, and it is he who is talking with you. Ayan. Yung mga ganyan na mga verses, ayaw kong basahin kasi nakakaiyak eh. Basta, then he said, Lord, I believe, and I worship him. Yung palang totoong makakakilala kay Christ will be able to see and hear him. You only become a believer not because you choose to believe. A person becomes a believer when Jesus comes to that person. Sometimes we force people to come to Jesus. But the story is totally different here. This person was cast away. Hindi niya alam kung kanino pupunta. And most miracles
people were not coming to Jesus. Most miracles, Jesus came to them. And that's my testimony. He came to me. That's the good news. That's the goodness of God. Don't take this lightly because He came to you. Kaya si Mama, naalala ko nung tinitrain niya pa lang ako mag-share. Pag magte-testimony siya, sabi niya, anak, ganito tayo pa mag-testimony, ha? Ano yun, Ma? Kasi in-expose niya ako sa iba't ibang simbahan. Na-notice mo, ang sabi ng marami, nung natagpuan ko si Lord, nung nakita ko na si Lord, nung natagpuan, walang problema dun kung yun talaga yung gusto mong sabihin dahil siguro seeking. Wala na may problema. There's no condemnation. Pero ito lang ang sinabi ni Mama. Pero base sa istorya ng buhay ko, anak, saka sa atin, hindi man si Jesus yun nawala. Tayo yun nawala. He found us. Kaya pa nagtetestimony siya, nung natagpuan na ako ni Lord. Amen po ba? Nung natagpuan ako ni Lord, di tama doon sa kanta, I was once lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Hindi ko na kailangan magaling yung message mo sa evangelism. Ang pinaka-kapani-paniwala na message sa evangelism ay yung nag-share totoo na na-experience niya si Lord. Amen po ba? Amen. So believing is knowing God in His Word. Now let's part 2, faith. Oh, faith. What about faith? Faith is, now you know, faith is taking God in His Word. Ooh. Hello? Ano daw? Believing, now I know Him. Faith, now I receive Him. I take Him. Di ba may kasabihan po? Pag binibigyan ka, ino-operan ka ng something, ano yung sinasabi na common phrase? Walang persahan. Take it or leave it. So by faith, when we take the step of faith, nadidinig nyo, hindi maalis yung word na take. Amen. Sa stage of believing, we see God gives. Amen po ba? Sa unang estado, sa believing, you know, you get to hear, you get to know, then God gives. Siya yung nag-initiate. Sa pangalawa, now you take the step of faith. You have to take the step of faith. After you hear, what do you do next? After hearing, what do you do next? Yun na sasabihin. Are you gonna take it or leave it? So I'm taking it by faith. Nadinig niyo ba yung word na I'm taking this by faith? How many have experience of exercise yung sinasabing I have taken this by faith? I'm taking this by faith. Amen? So faith is taking God in His Word. But the accusers of Jesus Christ were never, or they were not. They weren't using the word, how you believe in God. No, hindi nila ginamit yung word na believing. Hindi man din ginamit sa Psalms 22 yung having faith, which even eventually can move mountains and do a lot of miracles. Pero sabi dito, pag nandun ka na sa the end, it's about trusting God. Sa believing, ikaw pa yung in charge eh. Sa having faith, taking faith, ikaw pa rin. But trusting, hands up. Can't use your understanding anymore. All your human faculties come to a dead end. And so what happens when you trust God? You believe God, you know God in His Word. You hear and you know. You faith, you take Him in His Word. Trust is
letting God do His word. Amen? It's not your job. It's mine. Trusting is letting God do His word. It's not your job. Word ko yan. Ako ang gagawa niyan. Wow. So minsan nandito tayo sa, wow, naglalakad na ako, wow, naglalakad na, Okay, ito na. Dito ko na po i-close to. And ang pinakamagandang seminar ng isang lecturer o sharer o speaker ay yung ikaw mismo ang EOJT ng Ginoo para naakay testimonyo. Lord, lumulubog na po ako. Bakit? Malaki na po yung binabayaran ko kaysa sa pumapasok sa akin. But every month may miracle. And I'm asking God for a major breakthrough. Until God said, you are now ready sa breakthrough pag na-realize mo na yung mga breakdowns. Pero bakit mo kami ilalagay sa breakdown at saka sa dead end? It's like, para kang, ang ganda-ganda mo, sister. Ito, mga beauty queen kaya kami ni Sister Ann. Ang ganda-ganda kaya natin, bigla kang kinuha ni Lord. Gusto mong matransform. Yes, Lord, transform me into your image. Transform me into your image, Lord. Okay, ready ka na? Yes, Lord. Kala mo, kinakarga kanyang ganyan. 1, 2, 3, and here is me, the queso di bola. Biglang hinampas dun sa malakas na pader. Anong ginawa mo sa akin, Lord? Akala ko, you will transform me. Hinampas mo ako sa wall. Nasira ang beauty ko. Now I am deformed. No, wrong. Now you are transformed. I begin to melt you and mold you and make you doon sa bago mong image. That's the breakdown. The breakdown is when you come to a dead end at yung fear mo ma-overcome. Ibig sabihin, how do you overcome your fear? You overcome your fear when yung kinakatakutan mo, hindi ka natakot. How? Takot ako dahil kalahating M ang binabayaran ko. Kada buwan, 100K lang yung wala pa nga. Tapos may kalahating M na hahabulin ko. Tapos suddenly, ang in-answer ni Lord, ready ka na sa breakthrough? Yes! Binigyan ka na naman ng another kalahating M. Wow! Hindi revenue, kundi dagdag liability. Aba Lord, ano pakiramdam mo? Ngayon, na dinoble ko yung problema mo. Nawala na yung takot ko. Parang yung mga taong lasing. Sakit, pare. May hangover. Ang gamot dyan, hindi puro gamot. Sundutin mo ulit ng another shot. Nag-workout ka. Ito alam niyo ba yung mga may nalasing? Ang ginagawa ng mga magagaling ng tumador, ang gamot din nila, yun din. Simple lang. Bakit tayo ina-allow ni Lord na mag-breakdown and face and overcome our fears? Okay, part 2, may rematch. Iyoko na nga Bakit, Bakit may return bout? Sabi ni Lord, kailangan. Kasi nung una, takot ka Pag nasanay ka na, hindi mo nakatakutan yan. So, nilagyan ko ng sequel, part 2. Then pagka nagkaroon ka po ng part 2, ganyan ka lang pala. Kayang-kaya mo na. Then, doon na magsisimula na magbago ang ihip ng hangin. Na dati kang humahabol sa blessing, ikaw na ngayon ang hahabulin ng blessing.
It's only by being broken that you will have a breakthrough. Kung hindi kayo naniwala, Abraham was broken. Isaac was broken. Jacob was broken para maging si Israel. Joseph was broken. David was broken. Jesus Christ was broken. And after the brokenness, the breakthrough, naging blessed sila. Stronger, better, in you. Wala ka ng takot. It's true. Mamili kayo. Takbuhan, layuan, ayaw ko na, o harapin at ma-overcome mo, and then mag-level up ka into a new image, a new you. So sabi ko, Lord, thank you. Yung dati kong mga kinakatakutan, nawala na. Nung binigyan ako ng part 2. Bakit po? The only way to treat a venom is by venom. Pag nakagat kayo ng ahas at pumunta kayo sa clinic at buhay ka pa, ang ituturok din sa inyo na anti-venom ay venom din na synthesize doon sa pharmacy. Alam niyo ba yun? It's also the same venom kung ano yung kumagat sa'yo na hinalo sa antibody ng kabayo. It becomes a serum. It becomes a serum, may kasama ng antibody, but the venom is still there. The same thing with vaccine. The only way to treat the virus is by vaccine, by having the virus nandoon combined with another antibody. And the same thing din po, pag may trial ka na gusto mong takbuhan, ang gagawin ni Lord, bibigyan ka ulit ng same trial, pero may covering na ng promises niya at saka ng power niya, at pag na-receive mo, dumoble. Now, thank you, Lord. Nakikita ko, iba na. Now, you begin to bless your trials, and then mag-uunti-unti na po siya mag-transform. It's true. I'm saying, people, it's true. It's real. It's true. It's real. Huwag niyong takbuhan yung problema. Harapin ninyo. Then, magkakaroon ng changes. It may break you for a while, pero it's worth the breaking. Because that breaking ay magdadala naman ng panghabang buhay, at maging sa kabilang buhay, hindi mo pa malimutan ng mga pagpapala ng Diyos. I close the word, simple lang, go back to the Bible. Read the story. God has not changed. Napanalanginan ba kita tanan karong buntaga sa pulong? Okay? So kung napanalanginan kita, ditindog kita tanan, struggle pa ako, pastor. Sige, ipapag-pray natin na dumating na kaagad yung trial mamaya, mga minamahal, para wala ka na struggle. Pero hindi, totoo yan. Totoo talaga yan. Then you become immune. Di ba, Brother Gil? Then you become strong. Then you become immune. Di ba? Sister Ann, pwede ko bang magamit yung, mo? That story mo, short lang. Yung nag-critical ka. Alam niyo po, sa church natin wala pong condemnation na I don't work yung vaccinated, unvaccinated. I'm not with that. But here is a principle here. Si Sister Ann ay malapit na pong maka-fellowship sila Pedro, James at John. Okay, no? Ganun po siya ka-critical. Naka-ready na po ang entourage ng langit. Pero merong isang warrior doon na nagmala-prophet Isaiah, Hezekiah na, "Wag muna, Lord!" Ayun. So, okay. Bakit to? Meron tayong mga ilang kapatid na hindi pinalad, na napasukan nung COVID virus at talagang nakatawid sa kabila. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mga ilan. I believe meron tayong isang membro dito sa simbahan na 2 kapatid niya tigok in less than a week because of the same virus. Ano po? And it breaks the heart. So nakuha mo yung virus, tama? Nakita ang virus sa'yo, and the only way to treat the virus na papatay sa kanya,
ay lagyan din ulit siya nung virus na synthesize. Mas tinawag sa kilalang tawag na vaccine. You know, hindi po, meron yung COVID-19 vaccine? Well, COVID-19 virus, meron po yun. Hindi po COVID-24 or COVID-32. It's the same virus. Nilagay sa kanyang katawan. Then what happens? Now, yun yung nangyari. The same thing din po sa iba pang mga viral infection. It's the same thing. So, alam niyo po, ang maganda, may vaccine ba tayo sa Christianity? Meron, wala? Paano gumawa ng vaccine? Kunin mo yung mga mikrobyong yon at ilagay mo sa gene o dugo nung malakas yung antibody. So lahat ng sumpa, tinatalaban tayo. Pero nag-provide ang Diyos ng pagsisimula ng vaccine. Kinuha niya lahat ng curses natin dun sa kanyang katawan. Para lahat ng sakit ng tao, problema ng tao, humalo sa kanyang dugo. At pag yung dugo na yun, nung namatay sa krus, itusok sa atin, then may vaccine ka na laban sa kamatayan, sa kasalanan, sa demonyo, sa curses. Hindi ka na apektado. Why? Dahil ang sasabihin mo, immune na ako because of the blood of Jesus Christ. Doon sa blood, yun po ang vaccine nating mga Kristiyano. Our vaccine is the blood of Jesus Christ. No more curses. Oh, thank you, Father. No more fear. Right now, this morning, Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na napakarami pong truths na sinare ninyo sa amin. Alam niyo po, one lifetime or maybe 100 lifetime, sa tingin ko lang to, Lord, kulang pa para ma-contain namin ang buong truth. Mahirap yan kasi infinitesimal at saka eternal yung truth. Absolute yan. At parang kami yung mga maliliit na battles dito na trying to contain yung buong karagatan, which is not possible. The truth of God is like the waters of the ocean, and we are only limited in our capacity for comprehension. But praise God, para unti-unti kami maka-absorb, tuloy-tuloy naman ang breaking nyo sa amin for the purpose of re-engineering the vessel for a bigger capacity. Thank you for enlarging our capacity to receive. It is by breaking us. Every time na binibreak nyo kami, sabi ni King David, Thou hast enlarged us, Lord. Pinalalaki nyo po kami, pinatitibay, at pinagagawan pa ng maraming milagro. Maraming salamat sa umagang ito, Lord. I-bless ninyo. Happy, blessed, glorious. Ulitin ko po, Lord. Happy, blessed, glorious Lord's Day, Resurrection Sunday, sa aming lahat. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Salamat na ang bawat isa ay blessed. Ang bawat isa ay may mga breakthroughs. Ang bawat isa ay hahabulin ng mga milagro. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen at Amen. God bless you po.